Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamat, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo at ituloy natin ang quarterfinals review sa Pinasastig Unang Bara Southern Tagalog Division. Ronan versus Kulas. Hindi na ako magbibigay ng hindi na ako magbibigay ng insights, hindi na para i-explain yung estilo ng dalawang to. Kilala natin sila, na-review na natin yung mga past battles nila sa Motos at dito sa elims ng Pinasastig Unang Bara Tournament. Ayun, proceed na tayo. Ronan versus Kulas. May isa pa tayong battle na re-review after neto. Tuloy-tuloy na natin. After neto, yung Jester JBP naman. Okay? So, yun. Game. Pisa na natin kagad. Unang banat para kay Kulas. Pinasastig Unang Bara. Pakinggan natin. Yo! Game. Full name niya, Mark Ronan Kulas. Kulas! Wala na. Game! Gagi. Labang kay Fortune, nag-reference ng Yossi yung champion na to. Doon siya nag-stick. Jackpot, hope, mga buga mo ang lausi. At ang kapal ng mukha niyang sumalang dito, di mo man lang binanggit yung mighty. Okay. Brandy Supremo, kinalimutan. Babawasan tuloy yung TF mo ng tatlong 50 tol. Nasa competition ka kasi ng mighty, tas pinopromote mo lang competitor. Kaya, mapagkakamalang Rambo sa aking bawat angle at nag-reference lang din ako ng Yossi kasi saktong kalaban nitong Ronan, taga Marvels! Uy, Marveles! Panis! Yang estilo mong one word iisipin at pipiliting, i-connecta sa kalaban para dealing generic sa ating hearing, tas word mapping at webbing at para times 2 yung damage, ilalatag mo lang ng naka-double meaning. Aminin! Alam ko, kasi ganyan din ako. Kaso nagtatahi ako for killing. Ikaw nonsense, bunga ng surfing. Kaboard pagkat lagi lang sa net searching. Samantalang spider aking sense, magkaiba tayo ng webbing. Tsaka pangit ka mag-project. Galit na yung linya pero mukha mo nonchalant. Sarap mong tadyakan. Unstable yung utak, tumatawa pa sa sariling barayan. Mukha kang nagmamadali mag-spit. Anong klaseng ekspresyon? Gusto na lang tapusin yung verso nitong nervyosong self-proclaim may pusong hip-hop pero may kabog yung emotion. Alam mo kung bakit mukha kang kabadong natay sa laban? Kasi kamukha mo si 30 ng Bataan. Tignan niyo. 30 ng Bataan. 30! Na di nakasabay sa bar ng tipsy, parehas di naging matunog. Sa battle di pa hubog. Ganun kaugok at kinonekta ko na sa alak kasi yun yung pait na di mo malunok. Kaya sa kadayayan ng tagay abay panay tupas. Minsan di ubos laman ng glass. Pero saktong may apelyido kada shots dahil matitira lang sa laban natin, Mark Ronan. Kulas! At last, Yossi, alak, mga bisyong ayos lang din kung susumahin. Pero wag mo na sanang subukan yung gambling kasi malaking pagkakamali mo na nga na sumugal ka pa sa laban natin. Okay. Ang ganda nung reference sa dulo, in-explain niya. Yossi, alak, tapos gambling, sumugal. Ang ganda nun.
isang magandang ender para sa akin kasi to be honest, medyo nahabaan ako dun sa ginawa niyang setup dun sa Yossi, Mighty, Champion, ano yung mga sinabi niya, mga brand ng ano diba, ng sigarilyo. Tapos nga, yung alak. Tapos yung ender na sugal, about sa sugal. Okay yun, ang ganda nung, kumbaga yung ender niya yung pinaka nag-angat. Although hindi niya totally nakuha yung ano, yung para sa akin para sa akin lang, hindi nakuha ni Nicolas yung pinaka momentum, hindi niya nakuha yung pinaka peak ng performance niya, pero yung pagtatahi pagtahi niya ng ender, kung paano niya, kumbaga sinamarize niya na ito yung ginawa kong reference, si alak, tapos wag na yung sugal, ito na yung sugal, yung paglaban mo sa akin 'di ba? Ang ganda lang ng ender kasi ang ginawa niyang setup yung first and second half niya, 'di ba? Ng round 1. So regardless, isang solidong ender 'yon. Balik tayo sa pinaka-performance. Gusto ko yung nasabi ko na to before sa laban ni Nicolas do sa first round. Ano talaga yung presence niya, yung experience niya sa battle, kita mo ano mo siya makikita mo na veterano na siya sa ganitong rap battle. Wala nang bakas ng pagkaba, tuloy-tuloy yung performance. Ang ganda rin nung pagkakalatag niya nung mga verses na yun para kay Ronan. Ang ganda nung pagbe-breakdown niya kay Ronan na ganito yung estilo, 'di ba? Isang solidong round 'yon para kay Kulas. Pero ang kulang lang para sa akin yung effective na punchline, yung mabigat na punchline. Ayun yung pinaka kulang para kay Kulas sa round na to. Kasi nandun na tayo sa setups okay na yun Maganda na yung performance niya, aggressive. Tapos walang dead air. 'Di ba? Ang ganda ng ender. Pero ang kulang punchline. 'Di ba? Yung babakat na punchline, yung solidong punchline na masasabi mong nauga si Ronan doon. Yung mga ganung punchline ba? So yun yung wala. So tingnan natin kung ano yung magiging bawi ni Ronan para kay Kulas. Nag-reference pa ng Spider-Man. Nakakapeste na. Tom Holland. At ito yung scene na maaaksidente ka. Isa pa, Motos Game. Throwback lang. 3 taon ang nakalipas nang sa Motos una siyang sumalang. Abangan natin si Kulas, parang tipsy. Yun yung sabi pa ni Christian. After 3 years, ayun, pinagtatalo lang. Oo, talunan ka't mahina. Baguhan, pinakita. Taga-bataan tong bataan. Nabataan pa yung rima. Tapos kay tipsy mo hinango. Baka makulata to pagtembuang. Baka sa tipsy lang nahango. Ngayong nakita nyong pagewang-gewang. Ikaw na yung susunod na Kevin, nasa flip top papanek. Ang tinutukoy niya na Kevin ay yung may kamerang bitbit. Kasi Kuya Said naman, tipsy, sir, grabe ba? Porket taga-bataan, kahir pwede pa. Kasi ikaw rin susunod na tipsy. Kung doon ka makukumpara, alam na natin yung senaryo na wala kang mapapala sa nangyayari na torneo. Kasi ako, si Mark Ronan Kulas. At siya, si Kulas. Apelido ko kanyang pangalan. Pues sa aking babanatan ng katangahan niya humupa. Kasi kinakalaban ko angkan. Parang agawan sa lupa. Pero kung di mo trip yung angkan sa lupa, papalitan na mas magarbo. Ito todo pang rereto sa pambato kung pampato. Makikitang tutumba angkan sa lupa na parang tumbang preso. Sabi ni. Kasi mula nang winerd niya yung Kulas sa cool. Last, tinanggal ko sa Facebook, apelido ko, pre. Mukhang kahit yung Ronan, yung wordplay pa sa Ronan Alam mo ba, kahit mabaliw ako, hindi ko maiisip yung ganyan. Pero maswerte ka. Kasi hindi ka pabaliw, naisip mo na yan. Kulas, sa Kulas. Alam mo ba, ginambala ako niya ng sobra? Hirap matulog sa gabi, parang tatay na may hindi straight sa pamilya. Pero okay lang yan. Huwag ka masyadong padaig. Antimano yayanig, mga hinango pang tulig. Kasi magkakasense na yung Kulas sa Kulas ng iniwanang malamig.
Okay, nadaan ni Ronan sa sa projection. 'Di ba? Kanina may angulo si Kulas kanina na ang pangit mo mag-project. 'Di ba? May ganun siya. Pero ito, pinakita ni Ronan na anong pangit. Tangina, damhin mo tong performance ko, damhin mo tong delivery ko. Ronan yun. Sa dikit dikit lang na dikit lang na score, 9-8 in favor of Ronan. So na-explain ko na yun kay Kulas kanina. Kay Ronan, ito yung mga sabihin ko. Actually, lang naman sa isang kategory lang talaga lumamang si Ronan dito delivery. 'Di ba? Astig lang nung delivery niya. Mas na-deliver kasi ni Ronan yung mga punto niya ng convincing Ito to be honest, hindi ko alam o hindi ko pa ata napapanood yung sinasabi ni Ronan about dun sa Kulas, yung wordplay about sa Kulas. 'Di ba? Hindi ko alam 'yon, hindi ako aware doon. Pero na-deliver ni Ronan ng convincing 'yon. Tapos may tinahi niya sa joke, 'di ba? Nung narinig ko 'yon, tinanggal ko sa Facebook ang apelyido ko. Tapos yung hirap makatulog para may hindi straight sa pamilya, 'di ba? Ang daming connected Tsaka ang creative lang ni Ronan sa part na nasilip niya yon tapos na wordplay niya sa, 'di ba, na pag-connect niya, tas ang astig lang nun para sa akin. Kaya yun, konti lang, sobrang konti lang siguro kung hindi na nabutasan ni Ronan si Kulas sa ganung angulo, baka itabla ko kasi medyo medyo matagal din yung pagkuha ni Ronan ng momentum, 'di ba? Pero along the way nakuha ni Ronan yung hinahanap ko, nakita ko yung hinahanap kong performance kay Ronan. Unlike kay Kulas na medyo maraming butas, 'di ba? Maraming kulang Kay Ronan solido, pero nung sa mga unang part, medyo mabagal Kaya nga sabi ko, akala ko itatabla ko na. To be honest, gusto ko siyang itabla. No, sabi ko itatabla ko na lang muna kasi pareha sila. Pero dumating yung mga hindi inaasahang references at doon ako ni Ronan yun. Tsaka na-deliver niya ng mas convincing compare kay Kulas. Yun lang. Tsaka feeling ko rin lamang din si Ronan sa punchlines dito. Mas maraming mga punchlines. Although slept on, pero para sa akin mas mas tumatama. Okay? 9-8, Ronan. Ayoko maging tipsy, ayoko ma-raid. Ano yon, sir? Tinira ni 30 si tipsy. Frame sheet over. Round to game. Gagi. Bulol pa no? Para maisip kong hindi siya naghahanda bilang partida, nag-i-istorya ng lumang travel videos na ako lang pwedeng makakita. Pambihira. Nag-mirror shot sa Sogo, Pasay, nakapin location, Cebu City. Anyari chong, kesyo dumalo sa dance contest, sinulog last month. January yun! Sapang sayaw. Lagi yan laman ng bibig mo, kaya lagi rin dinudura sa'yo body. Puro na kayo sayaw. Sayaw, parang Christmas party sa company. Naubusan na ako ng reference na pwedeng ma-apply. Kaya baka di nyo na tumatanggap. Ito kasi sobrang galing sagad, may XP pasok agad. Dancer may bumaback up. Ano na kap? Feeling sick sa sayawan porque cramping mo epilepsy. Pagka switch 220, electrifying kaya Gary B yung energy. Alam nyo pre, tunay na sakit nito bilang dancer na sa atin di niya maamin. Bigla-bigla yan sumasayaw sa mall pag nakakakita ng salamin. Para siyang tanga sa elevator, escalator, sa CR, sa wall. Pero pag ako na yung humataw tol, kung sayawan lang naman, yung paso ka sa dance floor. Abdor! Mal na mapagbida-bida ng sayaw pati rap, dalawang sangay na raw yun ng hip-hop. Yung genre mo, Totoy Bibo, doon ka lang mag-iliw. Yung genre mo, Totoy Bibo, doon ka lang mag-iliw. Kaya nung bata ka pa, lagi kang inaaya sa mga piyesta para magbenta lang ng sisiw. Rap, pati sayaw, nakakaaliw, nakakabilib nga ba? Wala ka namang pinakitang bagong galaw at mga bara. Pinupulido mo lang pagkabisa ng step sa talata. Kasi nga raw maparapo sayaw sa malinis na performance ka lang umaasa. O bakit? Okay. May bago ba sa linya?
O sa mga steps, bukod sa ganto ka ng ganto. Di ba wala? Di ka nga nag-step up sa pagsiset up mong mahaba. Yung punchline na traffic na airplano, puro paikot pa ere lang din. Yung punchline, puro paikot pa ere lang din. Mahina na nga yung dating eh. Delay pa yung landing, ano? Sayaw pa rin? O sige, tuhugin ng kawayan kung gusto mo ng tinikling. Magpapapenlak ka kapag yung head mo in-spin. Ilaw sa pandango, kandila sa yung vigil. Dahil ito'y stop dance pero sa'yo, heartbeat yung titigil. Ayun! Ganon! Ganon lang mag 1, 2, yung suntok ay pampagal. Ikaw kasi dancer pag nag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di ba? Tagal! Ako par, di lang sunod-sunod, mabilis pa parang Ip Man. Cause you got on my nerves. At para tumanerve, pininpoint ko pagkaparehas ng galaw, ng sayaw at rap mong observe. Kaya kahit isang angle lang hinahin ko ngayong round 2, still, you got served. At last, pasok man sa yung prediction beyond naman sa expectation. Dahil naging madugo pa rin tong huling sayaw, your final destination. Lakas nun. Shoutout kay Kulas. Ang ganda nung round 2. Pero ano lang, may mga lapses pa rin eh. Pero malakas to. Better round compare sa round 1. Ayun lang yung masasabi ko. Pero ano, ipipinpoint ko pa rin yung mga nakita ko. Yung reference na ginamit niya about dun sa about dun sa My Day. Nag-story. Tapos yung Cebu, something. Basta yon, early part ng round 2. Yun yung concern ko kanina sa round 1 ni Ronan. Yung sinasabi ko na mas na-deliver ni Ronan yung mga angle na ginagamit niya kahit na we don't have any idea on that reference. Gets nyo? Halimbawa, ayun, yung tulad nung ginawa ni Nicolas ngayon. Hindi natin alam kung ano yung story na yon, 'di ba? Hindi natin alam yon. Hindi natin alam kung totoo ba or gawa-gawa. Pero para sa akin, hindi niya na-deliver ng maayos kasi yun eh. Kumbaga, habang pine-perform niya yon, parang may question mark sa akin na ano yung reference na ginamit niya. Basta in other words, hindi niya na-deliver ng convincing. Unlike sa round 1 ni Ronan kanina, may mga angle siya doon na hindi rin natin alam kung ano yung reference na yun, pero mas na-deliver kasi ni Ronan eh, para sa akin. Mas aggressive siya, mas impactful kung paano niya i-deliver yun sa atin. Kaya mas naging convincing. Then sa round 2, Nicolas, ayun nga, slow start, hindi masyadong naging convincing yung mga atake niya, pero pagdating sa gitna hanggang dulo, doon rumatrat si Kulas at kahit papaano nakuha niya yung momentum. Pinalakpakan ko pa nga si Kulas doon. Isang solidong round yon, better round for his round 1, and I think lumebel yung round 2 ni Kulas doon sa round 1 ni Ronan. Ganon katindi yung round 2 ni Nicolas. At tingin ko may hirapan lagpasan ni Ronan yung ganong klaseng round. Kasi if ever ma-maintain lang or maging consistent lang si Ronan dito from round 1 to 2, feeling ko baka tumabla lang tayo. So kailangan ni Ronan ng mas malakas na performance para lagpasan yun. Pero yun, shoutout kay Kulas. Ang ganda nung mga branches na ginawa niya sa isang angulo. Solido yun. Okay? Nang inan to, binanggit, puro sayaw. Yung linya mo nang gugulo. Ikaw nga nakasandals ka eh. Ano pinopromote mo? Sinakulo? Pero sa mga di nakakaalam, mahilig tong sumali sa mga grand run sa Bataan. Diba? Taon-taon na salang.
Pero nakakatawang yung mahilig pa sa takbuhan nang hindi rito makitaan ng magandang run. Kasi tinalo ka ni Calix, dinurog ka ni Kilan, di nakalusot dun kay Senseiya at kay Jabo biglang na 4-1. Tapos ibibigay mo 0, yung sinasabihang walang bilang. Hindi, nang malaman yung senaryo mo'y paikot-ikot lang. Kasi ikaw ang pinakabaduy sa Motus. Yan ay sa sulat mo na lapat. Okay nang maging mahina ako sa wordplay. At least hindi ako nagbabanggit ng science. Eh ikaw, magbabanggit ng hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon. Panay banggit niya pa sa atom, kargaday di pa rin pang champion. O kay GL, minsan niyang nakumparato, pero biglang binago binibihis. Kasi pa nagbabanggit ka ng kung ano-ano, mukha kang Blizzard na nag-i-English. Gago. Di ba? Pero kahit ano pang banggitin, dains ka na magaling. Kasi kung salungat ka nga ng GL, malamang ikaw yung antonym. Pero pwede rin antonym ng antonym. Total dun lang mas posible. Saksakin ng saksakin hanggang mawala na nga sa korte. Oo, tinalo mo si Santana, pero hindi ka pa hubog na pang derby, Brad. Pagkatang makikita yung Santana, ikaw yung nasa loob ng body bag. O potential ngayon nakitaan ka, pero hindi ka pinagpala. Kahit kay GL ka na kumpara, kinang mo'y hindi pang sinagtala. Katumbas mo'y puwet ng baso, bes ang labo, pyesang halo, temang hango. Sa mga icon na sa scene, alam nang may kampo ginayahan, abay pinasok mo pa rin. Kasi lalabas aking kargada na mas desperado pa sa Kripli. Papasakitin ko lang yung ulo, parang baliktaran lang ni Martri. Puputukan pa mga tuhod, sabay ilalagay sa Gedli. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Papakinggan mo pa yung round 3. Tang ina niya, mali ako. Mali ako. Diba? Mali ako. Sabi ko, baka mahirapan si Ronan tapatan yung yung round 2 Nicolas. Pero wala eh. Tangina. Yung multi, yun yung nagdala. Sayang, hindi lang pinahaba ni Ronan eh. Pero siguro kung hinabaan niya yon, mas mahabang multi pa, tangina, baka tapos na kaagad yung laban, 'di ba? Round 2 pa lang. Ulitin ko lang, shoutout sa round 2 Nicolas. Isang solido na round 'yon. Pero ayun, I think Ronan pa rin to. So bakit? No? Kung malakas naman yung round 1, kung malakas naman yung round 2 Nicolas, bakit binigay ko pa rin kay Ronan? Guys, kung nakita nyo, kung napanood nyo, for sure naman napanood nyo, may mga slip-ups, may mga stutter si Kulas. Marami siyang mga lines na inuulit para makabuelo at para maalala niya yung next na lines. 'Di ba? Si Ronan, wala. Malinis. 'Di ba? From start, middle, to finish, tuloy-tuloy. May multi pa, iba't ibang elements pa yung nakita natin, iba't ibang references, iba't ibang uri ng punchline. 'Di ba? Mas makulay. Kumbaga, solido yung round 2 Nicolas. Yes, approve, agree. Solido yon. Pero yung kay Ronan, solido rin. Pero mas maraming branches, mas maraming galamay. Kaya yung mga punches niya, marami din. 'Di ba? So, ganoon. Parehas naman silang may mabigat na punto. Parehas silang may mabigat na sulat. Ang pinagkaiba lang, mas maraming galamay talaga si Ronan eh. Kaya pag sumuntok, sunod-sunod. Si Kulas naman, may kulang lang sa performance, pero nandun na yung, may kulang lang sa performance kasi nagkakaroon ng stutter eh. Pero andun na yung punto, andun na yung impact. Diba? Pinalakpakan ko yon, isang solidong round yon para kay Kulas, pero nung narinig natin kay Ronan, nag-level up din eh. Nag-level up din. Score, ganun pa rin siguro. Nag-anticipate pa ako kasi feeling ko may mas malakas pa na Ronan, 'di ba? So ayoko muna magbigay ng 10 puntos, pero isang solidong round 'yon para sa sa dalawang MC. Pero 'yon, 9-8 sa round 1, 9-8 sa round 2. 18-16 up by 2 points si Ronan first 2 rounds. Round 3.
Lalaban to kahit sandalin. Di yung babaliwalain. Huwag mong sitahin yung mga bagay na di kayang gawin ni Jem. Gagi. Sorry. Round 3 game. Alam ko yun ah. Real talk lang. Ayun, sa mga hindi nakakaalam, ano yun, parang question mark sa inyo yun. Pero sa mga nakakapanood ng mga battles ni Jem, alam nyo yun kasi ginagawang reference yun. Sorry. Round 3 game. Ito, real talk lang. Kaming Bataan boys, nung bago sa Gat Bars nag-sleep, binabata kami niyan kesyo. Kasi pag tulog daw, Bataan talaga kasi yung tunog ng hilik, makina ng chainsaw. Dami kong grrrr! Sa sama ng ugali mo! Porke mukha kang TL na tipo tirador na mga babaeng newly hard. Ay, sensya, bawal, di ba? Ito kasi si Tibo, kung makapambiktima ng bago, kala mo talaga may tira. Eh nagkakasimpatya lang naman sulat mo pag may damay. Mga yumao binabanggit, yun daw kanyang gabay. Eh para ka lang palang St. Peter, nakakabenta lang pag may patay. Patay! Okay. Kasi patay, natatay ni Kiluwa, damay. Eh assassin, di ba yun? Sa bagay, mukhang tumatapang ka lang naman magbanta kapag wala ng tirador. Sabay, estilo niya kasi yun. Ginamit ko lang sa kanya. Inagawan mo pa talaga ng trabaho si Karma. Ano ka ba? Kung ganyan ka, manukle, ikaw na mismo sisingilin. Atras abante ka pag may sisiilin. Mangungupal na ang sakit, magtago sa taste your own medicine. Kaya gitgitin. Tong matapos managasa, biglang kakambyo. Siyempre, para sa pangbabash makaiwas to. Di yan wasto. Kung kupal ka, panindigan mo. Pag malaki mo, pagiging delinquent, kasi diyan ka evident, hindi tuloy fit na may clothing line ka pero wala kang etiquette. Huwag kang magpa-good boy. Kung salbahe, imahe, pare ko let that be. Pas muna sa good manners and right conduct kung nagpapakajitong MRC. Well, I see. Bait-baitang masama ugali ka. Ayaw mo lang ma-hate aning. Kasi bukod kay Kiluwa, marami ka pang tinamay, pinaiyak na kapamilya, parang Duterte admin. Ay, sorry. Ito kasi, pathetic na pathetic, walang linyang tumatak na. Kung meron man generic, kung kanino binanat, di nyo maaalala. Aklas yung pagka-champion sa babaw ng mga bara. Pag nag-fake line mark na ako ngayon, baka di nyo na maalata pa. Kasi sabi nila ni Gray, nung 2-on-2, kami mga sundalong lumampaso sa general cleaning, and we're doing this for banding. Ha? Cleaning? Eh, ang dumi nga ng mga sulat mong pilit. Ha? Banding? Ngayong sa Mighty, gagi, di ka pa rin didikit. Kasi Mighty banding. Okay. Tila biktimato ng kurap, malabulakan road yang ungas. Kasi matapos malaro ng kulas, makikita nyo ng butas. Butas! At dudurugin pa from huge rock to dust. Matitiyak ko pang to dust. Sinira ako na daan mo papuntang semis. Ako na bahala next round, bro. Up to last. At last! At last! Nawala na. Bumigat kasi lalo mundo mo sa pagkatalo. Naubusan ng lakas. Pinagsakluban ka ng langit at lupa. Bumigay si Atlas. Atlas, di mo nga mabigkas yung kakambyo. Okay. Hindi ko alam paano yung round 3 kasi hati yun. Pakinggan mo natin siguro yung round 3 ni Ronan. Medyo dragging si Kulas sa round 3. Yun lang. Sige, bago tayo mag-proceed, medyo para sa akin medyo dragging si Kulas. Bakit dragging yung round 3 ni Nicolas? Kasi may mga references talaga siya na na hindi tumatama. So may mga setup siya na hindi nagpi-pay off sa pinaka punchline. So maraming ganun. Marami siyang dead air. Marami siyang delivery na nawawala. Hindi niya makuha yung momentum. Kahit na anong aggression yung gawin niya,
hindi niya nakukuha yung momentum. So yun yung nakikita ko, may problema sa sulat. Kasi yung performance eto na eh, 'di ba? Aggressive na eh. Sa tingin ko sa sulat nagkakaproblema eh, na siguro better pa na better pa na isipan pa ng mga kasunod na word yung na speech niya para mas maging effective, 'di ba? Alam mo 'yun, isa o dalawang lines lang yung isa o dalawang words lang yung kulang para maging mas effective yung at mag-pay off yung punchline. Parang ganun yung nakikita ko eh. Okay, 'yun. Round 3. Bumigay si Atlas. Atlas, di mo nga mabigkas yung kakambyo. Kakambyo? Putang inang yun. Kakambyo, di ba? Pero game! Sa mga, alam nyo ba? Yung mga laban niya natalo siya, yun daw ay nakaw na panalo. Oo, minsan mo nang binanggit to. At ang rason kaya hindi ka nananalo kasi hindi ka judge sa mga battle mo. Kasi yung liga nyo sa Bataan, nakakaumay-bay. Tipong kayo yung may mga laban, mukha ni Sir Deo nakalagay. Nagbe-venue pa yan sa school. Mukha kayong mga kinder doon. Minsan naman sa covered court, akala mo may interzone. Minsan nyo lang maranasang mag-venueng may bubong. Pag inabutan ng ulan, magharap ka ng nakapayong. Kaya nakapasok yan sa motos, talagang namamangha. Nakarinig lang ng kulog, yung payong nilabas bigla. Kami sa Ekisan, yung venue namin, walang pinto. Pero yung host, kagawad. Kayo sa Bataan, yung host nyo ron sinto, pati na batak. Ang sarap bumatel sa liga nyo no? Yung mga MC ang lilikot. Tipong kukulitin ko si Sir Deo, tapos hindi ako sisipot. Kasi diba, yung liga nyo sa Bataan, parehas tong may kulab sa Mighty. Pero mas pinili niya ritong lumahok. Sa pag-aakalang mas malaki ang tsansa na sa malaking liga tumagos. Maliit na hayop ka lang doon. Tapos magmamalaki rito. Pero malas mo sa Bunny Ranch, sinisibak rito ang kuneho. Kaya tuhugin pa ikutin sa mga tao na lamot. At kung kuneho ka ng Deo, hindi pa ikaw kanyang manok. Alam mo kung bakit? Kasi matagal ka na nagra-rap. Pero pambaguan pa rin galawan. Katulad ng ibang mga MC na panggap na kunyaring nalilimutang merong laban. Diba? Nag-post ka nung nakaraan. Yan ang diskarte ng hangal. Pamemesteng natural. Yung dasal, parang batang umaasang mananalo sa sugal. Pero hindi. Kasi kung may mind game ka na siniset, tiyakin mong hindi madidismaya sa'yo ang mga tao. Pagkat ang tunay na laro na kailangan mong isa-isip kung paano mo ko rito matatalo. Technical. Naging technical si Ronan sa round 3, pero effective pa rin naman. 1 and 2, I think ayan yung malinaw. Round 3 malinaw pa rin naman, pero medyo nakulangan ako sa mga suntok ni Ronan kasi syempre compare sa first 2 rounds, makikita mo at mahalata mo yung mga punchlines ni Ronan eh. Sa round 3 nag-technical siya doon, pero so far ito sa good round pa rin. Maganda pa rin yung pinakita ni Ronan doon at malinis pa rin. So ako sa akin, for formality na lang yung round 3 and Ronan ako doon. Props sa performance ni Nicolas. Ando na tayo, maganda na yon, pero sa tingin ko may kulang para mas maging epektibo at mas maging mabigat yung pinupunto niya. Kumbaga, ando na yung setup pero hindi nagpe-pay off ng malakas Siguro mga 25% lang yung dating nun, hindi umaabot ng 50% Unlike kay Ronan, mag-iisip siya ng mga angulo or nakasulat na, 'di ba? So tapos tatama pa 'yon ng solido, maganda yung setup, tapos tatama pa ng solido. Kaya para sa akin mas lumalamang talaga si Ronan in terms of punchlines Tsaka mas aggressive si Ronan umatake. Yun. Ronan, 27-24. Motos Bat quarter. Dito yan. Sa mga siyempre. Yun. Pero ang boto ng Jurado, mag-a-advance sa semifinals 2-1. Mag-ingay para kay Kulas. Shoutouts kay Ronan. Salamat. Shoutout kay Ronan. Thank you. Yan, pa-shoutout ako.
Shoutouts over anywhere, all of, almost, Marin Freak, kasama. Collection, Dominic. Shoutouts over anywhere, all of, almost, Marin Freak Apparel, Sydney Fudge Collection, Dominic Magbanwa, Joe Street Print ni Amir, pati kay Kulas, kasama. Mali tayo. Mali tayo dun, Ronan tayo dun, men. Sayang, mali tayo ng Harold doon. Pero sa akin Ronan men eh. 'Di ba? Para sa akin, ewan ko lang, wala tayong maririnig na judges eh, pero sayang. Gusto ko sanang marinig yung opinion nila. Pero it is what it is. Talo tayo. I mean, mali yung natin. Talo si Ronan at mali yung naging prediction natin doon. Siguro sa mga punto magkakatugma. 'Di ba? Pero kasi nakita ko na mas ahead yung performance ni Ron, kaya ayun, I'll stick with my decision na Ronan yan. Okay? So yun, shoutout kay Kulas, tang inagalingan mo sa semis. Hindi ko alam kung sining kalaban niya sa semis, pero tangina kailangan pumukpo Kulas. Okay? Bawi. Kailangan ng mas malinis at mas impactful na rounds. Okay? So yun, Ronan versus Kulas. Congrats sa inyo at kita-kits tayo sa next na review. JBP Jester, tuloy na natin agad. After neto, edit ko lang, salang ko lang sa app na pinag-editan ko, tapos tuloy tayo agad. Okay, peace out.